Puntahan po natin yung sinasabing best game of the tournament dito sa ginaganap na Bristol Chess Grand Slam Tour Paris Edition 2025. So si Magnus leading after round 1 lupit ng performance niya, pero si Ian Nepomniachtchi ang umagaw ng eksena dahil po sa pangmatindihang larong pinakita niya. Ito po yung laban niya po kay Grandmaster Vincent Keymer. Puti po dito si Keymer, itim po si Nemo. Simulan na natin. No? Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, binago ko po yung kulay ng board. Paano ko po ginawa? Dinownload ko po yung laro, nilagay ko po sa Game Study. So, ang problema lang dito, hindi nyo makikita yung mga evaluation right away. Pero sasabihin ko kung saan yung mga brilliant move dyan, no? Anyway, sa starting position po, mali yung bishop, pati tore, pati reina, pati kabayo, lahat mali. Ito lang po ang tumama. Yung tore dyan sa Gedley. So, anong nangyari? Tingnan niyo po ang tinira ni Vincent. F4 agad. Pagka F4, nag-F5 naman si Nepo. Naggayan. Nag-G3 lang, no? G6. So, ang mga tema niyan kasi yung bishop nasa Gedley. Tutok agad, oh. Kaya yan yung gusto, eh. So, ang ginawa po dito, nag-A4. Atake ka agad sa king side kasi nandito yung tore. Ganun ba yan? Ewan ko, pero atake ata. Na ginawa ni Nepo, wag kang magulo, boy. Naggayahan lang. Gaya-gaya po tumaya. Paglaki buhaya, nag-knight C3 na sinagot ng knight C6. Photocopy talaga, no? Anyway, tumira po ng knight D3. Ito po si Vincent Keymer, tamang develop ng kabayo na sinagot ng D6. Ayun. Iniba na po ni Nepo. So, D6 lang. Tamang prevent lang ang talon dyan. Siguro gustong mag-E5 ko, control lang kita. According po sa engine evaluation, this is very equal as of the moment. So, ang ginawa po dyan, nag-rook sa A3, rook leap agad na sinagot ng knight jump naman. Napakaganda ng knight jump, no? So, ang pinakatema niya, subukan mong kainin, kain ka, yari ka, no? Ang malupit, siya pwedeng kumapture dyan, masisira po ang structure ng puti. Kaya napaatras yan. Nag-knight F1. Pagka knight F1, din E5 na po or E5, kinapture, binawi na po, at medyo malakas yung sentro ni Nepo. Pero according sa engine evaluation, this is still very equal. So, ang tinira po dito ni Vincent Keymer, Bishop C5. Very interesting move. Hitting the rook. Kaya nga po ang ginawa niyan, knight lang po sa may D6 para hindi makain yung tore na sinagot ng knight jump at pinin yung kabayo. At pagkapin po sa kabayo, dito na nagkaroon ng malaking kaguluhan sa posisyon, Kasi ang pinakasimple dyan, depensahan mo, di ba? Pero Nepo decided to go crazy. Hindi naman crazy, pero pinagulo niya talaga yung laban. Knight lang po sa may C4, binigay yung tore. Ngayon, anong mangyayari pag kinapture yung tore? Hindi po kinain yan, Ayun, no? May counterplay po dito. Ngayon, iisipin nyo, di ba coach, pagka takes na ganun, kain dito sa bishop, takes na naman sa kabayo. Ayan mangyayari, lahat yan force capture na ganun, one piece up ang puti. Yes, one piece up ka, pero grabe katutulis po ng mga bishop. At yan po ay mangingisay na talaga. Kasi, persado po ata dito, iharang mo, kakainin, takes, capture, pagka king move mo, kahit tirahan ka lang ng E4, ayun na po. Mamatiin ka na halos. Tapos may mga rook clip pa na ganun later on. Kaya po, ibalik natin doon. Ayan. Medyo manual yung pagbalik dito kasi wala tayo sa pinaka-main page nila. Or pinaka-setup talaga nasa study. Pagpasensya nyo na. Anyway, ang ginawa nga po pagkatalon knight C4, umiwas mo na yung tore. Nag-rook muna po yan sa B3. Ayun, very interesting yung rook sa B3. Umiwas lang. At eto naman pong si Nepo na kung saan inaatake yung tore niya, kailangan daw po gumalaw na yan. Abay, hindi ginalaw. Matindi. Alam niyo kung anong ginawa? Nag-E4 lang. Teka lang, coach. Bakit pinakain yung tore? Yan na po yung number 1 brilliant move niya. Unang-unang brilliant move, pinakain yung tore. Ano bang mangyayari pag tinakes? Pag kinapture mo pala yan, simpleng babawiin lang. Ha? Quality down? Ganun lang kasimple? Opo, ganun lang kasimple. Ang tema, sobrang lakas daw po ng kanyang mga bishop plus yung knight na dalawa. Example, sige, ituloy natin to. Mag D3 ka lang.
sisimplihan lang yan ng C6. Sinisipa yung kabayo. Di atras natin. Anong problema? Queen D6. Inaatake, may threat. Abay, depensahan natin. Napakasimple. At pagka-depensa, ito yung hindi mo basta-basta makikita kung hindi ka sanay sa random chess. Alam niyo kung anong best move? Nagulat ako sa best move Ang best move dito, completely winning na ang itim. Castling lang. Walang iya. Kasi hindi na mo madepensahan ito. Pagka-capture na ganun, check yan, tatagos pa doon. Lakas ng mga pyesa, sir. Grabing best move yan. Casting lang. Ibalik natin. Tingnan nyo yung position ng king. Magkatabi. Ganyan po ang rules sa random chess. Na pag yung kakaslingan mo, wala nang nakaharang dyan, pwede ka na mag-castling. Yun. Yan ang mangyayari daw at ay completely winning pag kinapture yung bishop. So, ibalik po ulit natin doon. Dahan-dahan lang. Ayan. Kaya po hindi tinix yan. Ang ginawa dyan, nag C3 lang. Uy, inatake na lang yung kabayo. Maganda, di ba? So, hindi natin kakainin yan. Nakabitin pa po yung tore. Nakabitin pa yung kabayo. So, dalawa na yung bitin. Pero si Nepo, ibitin natin lahat. Nag-castling lang. Pinakain lang yung kabayo, pinakain din yung tore. Pero pagka-castling kasi, very nice move yan dahil may capture dun sa may dito. Immediate threat agad na sinagot ng D3. At pagka D3, kinapture yan. Binawi ng kabayo, tinirahan lang ni Nepo ng rook takes na naman. Sacrifice story. Yan po actually yung pangatlong brilliant move. Brilliant move yung castling, hindi ko nabanggit. Brilliant move din yan. Grabing brilliant move. Umulan. Ang tanong, ang gulo-gulo kasi ng laban, paano naging brilliant move yan? Libre yan Ayan hindi po ginawa yung takes kasi sisimplihan. Rook takes, pagka takes mo dito, knight dito check, ayun tatalo na, wala yung reyna. Pagka king move mo, dito pala, hindi pala pwedeng lumapit, walang capture yung tori buo. Wala, capture tori buo, tapos capture na naman bishop ng isay. So, hindi pwedeng kainin yung tore. Kaya ang ginawa po dyan, balik natin, medyo magulo pa pag binabalik. Nasa study kasi ako Pagkabalik, kinapture na lang yung kabayo. Hindi na ikaw yung marunong mag-sacrifice. Nipo. Kaya ko din yan. Ayun, Bakit? Ngayon, pag tinix mo kasi yung tori dito, pwede na kainin to. At pag capture mo doon, pag check na ganun, pwede ka mag-king move dito. Di ba? Tapos threat pa yun. Kaso, may napakagandang tira pa lang. Knight dito lang. Walang kapitinan na. So, check mo yan. At pagka-check, tumakbo sa C2, tinirahan lang ng capture sa may tore. Grabe Teka lang, ang daming pa rin nakabitin, Isa, dalawa, pwedeng kainin ng ganun. Pero nakabitin din yun. Magulo, O anong tinira? Syempre, kakainin yung tore. Kasi pag hindi kinain yung tore, lugi ka, boy. Pagkakain sa tore, kinapture din yung tore. Kainan ng mga tore, tapos kinain yung kabayo. Ang tanong, coach, ba't hindi pwedeng kainin to? Libre yung reyna ba't hindi kainin to? Kakainin, lugi ka sa pesa. Kaya kinapture po yan. Tapos umiwas yung tore. Tingnan nyo mabuti. Magkakabilangan na. Quality up bigla si Nepo. So better for the side of Nepo. After all those sacrifices, yan ang naging ending. Grabe, Pagka rook takes f6, queen lang po sa c6, threatening a checkmate, na si e6 lang. Pagka c6, umatras yung bishop, hitting the rook. Sa bayan talaga, Kasi nga naman, pag ginalaw mo yung tore, bagsak yun. Ang ginawa ni Nepo, it's all yours, baby. Hindi kasi pwedeng kainin to, by the way, mati pa rin. Binigay na lang po yung tore na kung saan tinulakan ng pawn. Ang tanong dyan, coach, bakit hindi na lang po kinain? Mamatihin kay B3. Kaya hindi pwede. Okay? Kaya napilitan po yan, mag-C4. Ayun. At pagka C4 niya, nag-rook lang po, umiwas na, binigay po yung kanyang bishop na kinain. Kaso pagkatira po ng check, umangat yung king. Nakatakas nga naman. Kaso pagkatira po ng rook lang sa may F
to hitting the queen at walang mapuntahan yan. Kaya nga po nag-check na lang at pagka king move, sumacrifice na lang. Eh di kinain lang. Pagka text ng gulo po, check ko, gumanon. Kinapture, aba tatlong pyesa. Kaso may bishop pa ang itim at yan po ay formality na lang. This is definitely winning. O capture, takes, may pass-pawn pa sa may king side. Nagugulo lang, tulak. Develop bishop, tulak ng pawn, syempre, tulak din ng pawn, tulak na naman ng pawn, kinain lang, tulak ng pawn, may pass pawn, pero pagka bishop c4, gumanon, dumipensa pa nga eh. Dumipensa lang. Ang pinaka-threat po niyan is kakainin lang yung pawn. Eh, dinipensahan, chinik na. Pagka-check, umangat doon, kinapture. Pumunta doon, chinek na naman. Pumunta doon, chinek na naman. At naparesign na mga sir. Kasi babagsak na yung pinagmamalaking pawn. Sunod-sunod pa yan. Pagdating sa oras, tagilid din. At yun ang best game of the tournament. Grabing umaatikabungbong sacrifice ang ginawa ni Nepo. Sobrang nakakamangha at nakakabilib. Hanip, no? Galing. Ibang klase yung random chess no? Ako, to be honest, no? Hindi pa ako pan ng random chess Mas gusto ko pa rin yung normal chess. Gusto ko pa rin nakikita yung mga taong naglalaro ng normal chess. Pero, eto ang sumisikat ngayon, pinapasikat ni Magnus. Tingnan nyo, puro elite player ang kasali. Diba? Anyway, ipakita ko ulit yung standing sa kabuuan ng torneyong ito. Ito po, ayan po ang final standing. Ayan yung totoong kulay, masakit sa mata So bumalik na po ako sa official setup nila sa chess.com. At leading si Magnus, sumusunod si Noderbeck, MBL, and Nepo with 4 points. Natalo kasi siya round 2 kay Pragnananda. Yun po yung bawas niya na malaki. At ayan po, no? By the way, top 8 po ang papasok po dyan sa round robin stage. So, eto mga nasa ibaba si Guka siya. Pati si Rapport at Abidit and Kamer. Pag hindi sila nagpapanalo, laglag sila sa top 8 knockout bracket. Ayan, yan po ang kabuuan ng ating best game of the tournament analysis. Abangan mo natin bukas. Actually, mamaya pala, baka mag-live ako Tingnan ko kung sipagin tayo mag-live. Sakit lang kasi sa mata ng board Pero anyway, muli ito po yung Coach P, the Master Daniel Kauso nga sa muli pagkikita. God bless po. Bye-bye. Thank you sa support. That little mouse, 'cause I'm an albatross.